Hindi ko alam kung ano yung masasabi ko doon sa mga taong gumawa niyan. Hindi ko alam kung ano yung pwede kong i-describe sa pag-uugali nila. Tingnan nyo pa yung susunod nilang ginawa. Ayan na, CR pa lang yan. Ito yung susunod nilang ginawa. Panoorin nyo. Lahat ng gamit itinapon sa pool. Lahat ng basura nila. Oh my God. Ano ba namang klaseng mga tao yan? Abangan nyo pa po itong isa. Meron pa. Ito yung pinakamatindi. Tingnan nyo. Panoorin nyo. At ayun, ang pinakamasaklap, water dispenser. Yan po yung pinakagrabe. Yung pati water dispenser, itinapon nila sa pool. And then, hindi lang yan. May isa pang hindi ko kinunan na. Yung ihawan. Hindi ko maintindihan paano sila nag-ihaw sa ilalim ng pool. Feeling ko itong mga to, parang feeling ko tuloy, dun sila sa pool talaga nag-enjoy. Dun sila naging masaya sa ginawa nila. Baka sa ilalim sila ng pool nag-ihaw. Then, nung kumukuha sila ng tubig, dun sila sa ilalim ng pool, kaya nandoon yung water dispenser. Oh my God. Nagre-reflect yun sa pagkatao mo. Hindi normal na pag may pinuntahan tayong lugar, ganun ang gagawin natin. Di ko alam kung tama ba yung sinasabi nila na ang taong nalalasing daw ay wala sa sarili or nawawala sa sarili at hindi na nila alam ang kanilang mga ginagawa. Parang napaka-imposible, 'di ba, na lahat sila, ang dami po nila. Pero ni isa, walang nakaalala ng tamang pag-uugali. 'Di ba? Imagine, first time kong nakakita ng ganyan. Ultimong tables and chairs inilaglag sa pool. Parang hindi man lang nila naisip na hindi nila pag-aari yung lugar. Nag-rent lang sila. Well, sa mga tao po na kapag po nag-rent tayo ng isang resort o ng isang private place, hindi po ibig sabihin nun, kapag binayaran natin sila, ay binayaran din natin yung pagkatao nila. Para babuyin natin yung buong place. At kasama na rin po yung mga tao doon. Kasi sila po yung maglilinis Hindi natin pwedeng ikatwira na, okay lang yan, binayaran naman natin tong lugar atin tong lugar na to hanggat andito tayo. 'Di ba? Kasi nga mga lasing na. So, madalas ganun yung naririnig ko sa mga movies. Napapanood ko pala sa mga movies na kapag nalalasing na at nasa isang lugar, nagwawala, or sa sobrang katuwaan, hindi na nila alam kung tama pa ba yung mga ginagawa nila. Pero para sa akin, hindi po totoo yun. May isang kasamahan kayo na magsasabi na pare wag, or sis wag. Kasi hindi atin to. So, sa mga grupo na gustong pumunta sa mga lugar na mga ganito, mga resort, o kahit saan man kayo pumunta, na gusto nyong magsaya, mag-enjoy, sana wag nyo pong abusuhin yung mga pinuntahan nyong lugar. Yung company na pinanggalingan nyo, o company na may hawak sa inyo. Ano po bang trabaho nyo? Saang company ba kayo under? 'Di ba? Saan ba kayo employed? Isa lang ba yung employer nyo? So, kapag nangyari yon, sino yung kahiya-hiya? 'Di ba? Hinire kayo ng isang company na to na pagka, 'di ba, kapag ini-interview kayo, may magandang attitude dapat. 'Di ba? Madalas professional ang kailangan nila. Nag-aral,
kapag sumasagot tayo, 'di ba, tinitingnan din nila kung paano. At sa office, pagdating mo sa office o doon sa trabaho mo, tinitingnan nila kung paano ka gumawa doon sa working area mo, paano mo nililinis after mo mag-work. Tapos biglang makikita nung employer mo na ganyan pala kayo. Pinahiya nyo pa yung company na pinapasukan nyo. Imagine, pinalutang nyo sa pool. Hindi nyo ba alam kung paano i-maintain yung kalinisan dyan? Hindi nyo ba alam kung paano nila yan linisin para lang kapag ginamit natin or may mag-rent na ibang tao, malinis? Diba? Tapos nung pumunta kayo, hindi nyo man lang naisip kung gaano yan kalinis nang tinurn over sa inyo para malinis yung lulubluban nyo. Hindi yung parang kanal, parang imburnal, parang anong tawag dito, yung ilog, parang ilog na binaha. Lahat ng mga gamit nandun. Sobra. Nakakadismaya na mayroong ganyan sa hindi ko nila lahat na kasi once na naging ganyan tayo, makita ng ibang bansa, lahat na. Nagiging lahat na yan. Sasabihin na, mga Pilipino, ganon. 'Di ba? So, unfair dun sa mga taong hindi naman kagaya nyo.